Hello once again to all mechanic out there all over the world. Once again, welcome to our Lakay Vlog. Kumusta po kayo dyan? Shout out sa lahat ng sumusubaybay sa ating YouTube channel. At ngayon po, ang ipapakita natin ay isa pong sa pinakamahalaga na sa lahat ng gumagawa ng transmission, automatic transmission, at saka sa mga aspiring na gustong maggawa ng automatic dyan. At sa yung mga makalikot, kasi marami nagre-request sa akin kung paano daw ang tamang paggawa ng valve body. So ipapakita ko po sa inyo yung aking malupit na sekreto. Malupit talaga. Iayos ko lang yung ating camera. Ayan. Ayan. So meron tayong apat na valve body dito. Ito yung mga GMC cars, ito yung mga Ford cars, ito yung mga Lexus cars. So pare-parehas lang din naman 'yan. May mga valve, may mga bulitas, ano pa. At iba't ibang klase ng bulitas. For example, ito. Karamihan sa mga GMC, mga Chevrolet, ano yan, steel ball ang ginagamit. Ewan ko kung nakikita nyo. Tanggalin ko na lang. Ayan. Ayan yan. Steel ball. Sa mga Ford naman, yan, nandun siya. Wow, tumalsik. Sandali lang. Ito siya. Nakita nyo, yan. Maliit lang siya, plastic ball. Sa mga Lexus naman ang ginagamit ito, iba't ibang klase, may maliit, may malaki. Pero ang ano niyan, function niya pare-parehas yan. Ang ito yan, may kanya-kanyang plate sila. Ito, yan. Ito, and then ito. Maliit or malaking bulitas, pare-parehas yan ang function niya. So ang function ng ito, mga ball na ito is katulad ito, yung malaking butas at saka isang maliit. Ibig sabihin, yung maliit na butas is high pressure. Yung malaking butas is quick release pressure. Ibig sabihin, ito pagka once natakpan na ganon yung butas na malaki, dito yan pumapasok ng high pressure. Para sa ganon, i-drive niya yung solenoid valve dito sa may valve body. And then ngayon, for example, nag-open na yung valve at gusto na mag second gear or third gear, fourth gear. Ito, pagka nag-release ng ganyan, ibig sabihin mawawala agad yung high pressure dun sa number 1 drive niya. And then papunta sa second gear. So ito, ibig sabihin hindi nagagana yung first gear mo. Quick release, ibig sabihin lalabas dito yung transmission oil, and then wala na siyang pressure dun sa may first gear mo. So yun ang function. And then ngayon tatanggalin natin. So pare-parehas lang yan at kanya-kanyang manufacture kung paano yung valve niya. Ito, ganyan, naglalaro lahat. Yan. Ganyan din dito. Yan. Yan. So ganyan ang pre-free up. Yan. Yan. Yan, in case, ito lang, kaunting kaalaman, in case po na ito ay stack up, paano ang tamang paggawa, paano ang tamang pagtanggal, yun ang importante, kung paano yung tamang pagtanggal. Ang gamit natin ay ito, may screw manipis, meron tayong screw, tapos may, ito, ginawa ko lang ito, na mga karayom-karayom, and then, ito, filler gauge or kaya lagaring bakal, pwede na rin, hasahin nyo lang. And then
Meron akong magnet. Or wala kayong magnet, pwedeng sungkit-sungkit lang, pwede na rin yan. And then, meron kayong liha. Ito, liha. Made in Saudi. So, ito ay, ang kwan nito, ang kapal ng liha nito is 220. Mas maganda kung mas pino pa, mga 1,000 or 1,200. Ito lang ay, ano lang, ide-demo ko lang sa inyo. So, meron tayong ito, ano yan, steel hammer, pero mas maganda kung plastic hammer. In case na, for example, ito yan may may stuck na valve ito, hindi gagalaw. Huwag kayong magpupuk-puk doon sa may mataas, dito yun sa pinakamaliit na banda ang pukpok. Ganito lang ang gagawin. Nakikita nyo? Yan. Ano lang, konting pukpuk lang. Ganyan lang. And then, itry ninyong paggalawin. Yan. Ngayon, kung hindi pa rin, for example, hindi pa rin gagalaw, tatanggalin natin yan. Sa sample, iba't ibang klase ng valve body, pero ano yan, pare-parehas ang function niya. Dapat yung paggalaw ng ng valve niya kailangan smooth. Smooth hindi siya nag-i-stack. Ito, magtatanggal tayo ng lock. Tingnan nyo, pakikiramdaman nyo lang. Ito yung pinakalock niya ngayon. Yan. Ngayon, ilalagay ko dito sa may lagayan ko. Yan, lagayan. Pagka once na nagtanggal kayo, sikwat-sikwat lang, dahan-dahan lang. Yan. Ito yung pinakaano niya, ayan, yung tinanggalan nyo ng lock kanina, ganyan siya. Ayan yan. And then, ilagay na ganyan. Tapos tatak-tak lang. Yan, kung nakikita nyo, tatak-tak lang. Yan, lalabas. Huwag nyo pagbabalik-balik ta rin. Yan, pagka once tanggal nyo yan, hawakan nyo, then may spring din sa ilalim. Ayun, nakikita nyo yung spring. Ilalagay nyo lang ng ganyan. Maging maingat lang, pagka once na nagtanggal kayo isa-isa, kailangan huwag nyo pagsasabayin tanggalin lahat. Ito, may spring sa dulo, ito may mahaba, at saka ito. Kung ano yung tanggal nyo, ang pagkailagay nyo rito, ganyan yan. Yan. Huwag nyo paghalo-haloin, hindi po pwedeng ibabalik-baliktad nyo na ganun, no? Kailangan nakaganyan siya. Even ito, tingnan nyo pagka once na ito, napagbaliktad nyo ganun yan, hindi po pwede. Kailangan nakaganyan lagi kasi ito may kanya-kanyang butas yan. So, ganyan yan. Ngayon, for example, kung nakikita nyo ito yung butas, meron kayong liha na ganito. For example lang na na-stuck siya or kaya maganit, hindi siya smooth. Yung manipis na na liha, lilihain nyo yung loob. Magbibilog kayo ng ganito. Yan, papaliitin nyo lang hanggang sa maliit. Ayan. Yan. Ngayon, ang gagawin ninyo, ganyan. Ito, tingnan nyo, puro yan, puro gawa-gawa lang. Gasolina to. Gaganyan. Ganyan lang siya. Tapos ikot. Yan. Huwag masyado, huwag inyong yung taas baba. Kailangan ikot na ganyan. Okay lang din taas baba ganyan, konti-konti lang. Huwag masyadong madaming liha. Konti lang. Kasi pagka masyadong lumawag yung yung loob niya, hindi rin pwede. Matatanggalin mo lang yung mga ribaba niya. Ganyan. In case ito naman, ililiha mo rin. Ganyan lang din. Yan, for example, ganyan lang paikot. Yan. Paikot lahat yan. Yan. Ngayon, ganyan. Then, for example, ibabalik nyo na siya. Meron kayong langis.
Ito, meron kayong transmission oil. Kasi yan yung ano yung ano niyan. Yan, lalagyan natin ng ganito oil. And then susundan mo yung pattern ng ano nyo, huwag pagpabali-baliktad. Ilagay mo yung spring. Ilagay mo yung valve. Yan. Lagay mo ng ganito. Okay. Tapos itetest mo kung hindi na stuck yun, bumabalik na siya. Yan, nabalik and then ibabalik natin yung lock. Ganun po. Ngayon, i-check natin yun, gumagalaw. So, ganun din lahat. So, ito yung pang, ano yan, pang GMC. So, itry na din naman natin sa iba. Iba't ibang lock yan. Katulad ito, yung kanina, ibang lock. Ito rin, iba rin ang lock. Ayan o. Ayan. Sa mga, ano, Ford cars. Yan. Yung lock niya, ilagay lang din doon. Para hindi maghalo-halo, yan. Andun yung pinakalock ko. Ito, tingnan nyo, yung kanina, yung spring niya kanina dito sa may, ano, isang valve body na nandun sa pinakadulo, ito naman nasa unahan. So, ganyan din. Ilagay ng ganon, tapos itatak-tak. Ayan. Ganyan lang siya. Yan. So, yung mga iba, may mga bulitas na maliliit dun sa loob, yan. Ito, kung nakikita nyo, yan. Kailangan ano rin yan, pagka once na pagka stack up ito, itatak-tak nyo lang din. Katulad nyo, itatak-tak mo lang na ganon. And then pagka lumabas na saka mo, iliha ng pino. Ito lang naman yun, yung liha yan. Ganyan mo rin. Yan, tapos ibabalik. Ganyan. Ganon din. Pagka once na naayos, ililiha rin. So, ganon din. Ibabalik. So, ito yung ano natin, yung ayos natin. Huwag pagbabalik ta rin. Ganon din. The same pattern. Yan. Iayos lang ng maayos. Yun. Pumasok na. Then, ilagay ang spring. Ayun. Tanggal yung ano. Ball na maliit. Ayan, ganyan lang. Ididiin lang. Pagka once na hindi nakalagay ng maayos yung ano niya, yung spring niya, tanggalin nyo ulit. Yan. Okay. Yun, yung pinakalak niya, tingnan nyo yung pinakalak. Ayos siya. Naikabit na natin. Then, ayun. Natunog. So, iba't ibang valve body, iba't ibang klase rin ng lock. Katulad ito, iba rin ito. Ito sa mga, ito naman, magnet type. Yan. Ayan yung pinakalak niya. Yan sa ano yan, valve. Ganun din. Konting sikwat. See?
Meron din siyang ball dito. Pagka once na mga stock to, ililihan nyo lang ng pino. Ngayon, tataktak ulit. Yun, may spring. Ganyan lang, isunod-sunod lang. Yun na. Tingnan nyo. Yan, yan, medyo stuck ito, medyo ano siya, hirap siya lumabas. You know? Yan. Ang gagawin natin, ganun din. Yan, liliha lang. Liha lang ng pino. Kung nakikita nyo hanggang dun sa dulo. Yun o. Kung nakikita nyo dun sa loob. Umiikot dun sa loob. Ayan. Then, kugas. Kugasan mo lang ng ano yan. Gasolina or hangin. Ngayon, pagka once na ano na, diyan mo ng oil. Ilagay ulit ito. Ano lang. Yan. Spring. Then ito. Tapos yung may guide yan, yung pinaka-guide niya ng lock dito lang sa ibabaw. Ito. See? Ayan yan. So, lahat ito, may mga kanya-kanyang lock. Lahat ng valve, tingnan nyo, may valve dyan, may lock. Ito, may valve dito, may lock. Yan, may valve dito, may lock. Hindi po pwedeng wala, kaya binibilang ko yan. Yung mga lock na ganyan, binibilang ko bago ko ilagay yung mga spacer. Kasi pagka once na walang lock yan, lalabas itong mga ito. Yan. Lalabas yan. Ibig sabihin, may mga ano yan. May yan ang pinaka harang ng ano ng valve. So ano pa ang gagawin natin? Yun lang. In case na talagang hindi kayang dalhin ng ano ng liha and then talagang nag-stuck na, may kain na siya dun sa ano, dun sa loob. Talaga pong wala tayong magagawa, kailangan talagang palitan ng assembling valve body. So ganun din yung ginagawa ko rito. Pagka once na hindi na talaga makuha, pinapalitan ko na ng buong valve body. So yung mga function ng mga valve dyan, may kanya-kanyang ano yan, may tinatawag na first gear, second gear, third gear, fourth gear, hanggang sixth gear. Or meron naman pressure control solenoid valve, may shift solenoid valve, ayan yan, mga ganyan yan. So, ang purpose niya, yung mga valve na kailangan, smooth siya maglaro. Hindi po pwede yung stuck. Kasi pagka once na stuck up ito, ano yan, yung shifting mo, ano yan, kumbaga kakadyot-kadyot yan, or kaya malakas ang lagabog. Kaya lahat yan, valve niya smooth. Kaya, before nyong ikabit, kailangan naka-free up talaga ito lahat. Yan, mga valve. Yan. May shift solenoid dyan, valve dyan, may control solenoid valve dyan. Yung control solenoid valve, kumokontrol dun sa, ano yan, yung mga malakas na lagabog, kinokontrol niya yan. Shift valve naman, yan yan. For example, first gear, second gear, ayan yan. Pagka once na, yung shift solenoid number 1, and number 2, number 3, number 4, ang pinaka, ano yan, basic illustration yan, parang ano to, ganito. Shift number 1, on. Nag-on yung ganyan. Ibig sabihin, lahat yung valve niya nito, yung kung saan papasok yung langis, papunta ng shift solenoid, shifting number 1, dun sa clutch, forward clutch number 1, mag-o-open to, papasok yung langis, papunta dun sa clutch pack or clutch drum. Kaya yun, pagka once na nakapasok na, and then,
ma-reach mo yung 25 to 30 RPM, and then kaya automatic, tinatawag na automatic off siya. Dala yung yung shift solenoid number 1, and then ito quick release yung pressure. Wala nang pressure doon, na papasok naman yung number 2. Shift solenoid number 2, mag-on siya, and then kung saan yung valve number 2 dyan, yun naman ang magko-command dun sa number second gear niya. So ganun lang yung purpose nun. On off yan. Kaya pagka once na stuck yun, hindi nag-on na yung solid number 2, and then ito hindi siya hindi siya nag-function, nag-stuck siya. Ibig sabihin, walang langis papunta dun sa shifting, kung saan yung designated na shifting number 3, number 4, number 5. Yun, walang langis, ibig sabihin, masusunog yun. Kaya wala siyang lubrication. Yun yung yan ang mga purpose ng mga valve yan. So, hindi po pwedeng i-stop. Pagka once na hindi gumalaw na ganon, hindi siya nag-command na ganon. Kasi pagka once na command na ganon, ibig sabihin, papalustin niya lahat yung mga butas-butas na ganyan. May daanan na langis yan. Papunta dun sa mga, clutch pack assembly. Kung saan yung i-command ng computer. Depende po dun sa ng takbo mo. First gear, kailangan ma-reach mo ng 1 to 25 to 30 RPM, normal driving. Ito, pagka once na nag-30 ka na na-reach mo, automatic, magko-command na siya ng second gear. 25 to 30 hanggang 50 RPM. Mali, kilometer pala. Per hour. Then third gear hanggang sa 70, 80, 90, depende po sa sa apak mo ng gas. And then pagdating ng overdrive, 90 pataas, 110, 120 hanggang dun sa tuloy-tuloy na yon. So kaya tinawag na automatic transmission, dala ng ito nga yon. Computer na ang nagko-command. So guys, at alam ko may natutunan kayo. For example, ito yan. Ito sa mga GMC car. Ito may solenoid pa ito. Yan natin, papatong muna natin. Ito yung tinatawag na pressure control solenoid. Ito yung 3 to downshift solenoid. Ito yung saan yung number 1? Ito yung number 1 solenoid. Ito yung number 1 and 2 and 2 and 3 solenoid. I-check natin, tatanggalin ko yung lock nya para makita nyo lang. Ito yung mga chip solenoid katulad nung tines natin nung na tayo ng ito siya. Tignan nyo. Yan, may spring. So hindi nyo pagka once nagtanggal kayo, hindi pwedeng lahat tatanggalin nyo, hindi. Kailangan pagka nagtanggal kayo isa, i-free up nyo ito hanggang sa maayos, ikakabit nyo at tanggalin nyo naman yung hindi po pwedeng magkasabay-sabay kasi pagka once na pagpalit-palit nyo ito, saka yung spring, hindi po pwede. Kasi yan, nakasukat kung ilan yung yung force nya. So depende sa ng engineer, ng manufacturer yan. So, ikakabit natin, ganun din. Ganyan lang din pagka nagkabit. Yan. Ayan. Ito yung mga plate. Depende yung mga plate naman, depende din sa ng sakyan yan. Kasi may mga plate na walang gasket, meron ding plate na meron gasket. Katulad ito, walang gasket ito. Pero sa mga katulad ng mga GMC Ford, may gasket yan. So, importante rin yung gasket. At saka, pagka once na naghihigpit kayo ng valve body, kailangan hand torque lang. Hindi siya masyadong mahigpit, hindi naman siya masyadong maluwag. Yan, pagka naghigpit kayo. Unang higpit, kung maaari, hindi yun sa gilid. Kailangan dito, gitna. Yan, pag ganun siya. Hanggang sa para lumapat ng maayos, hindi pwede ito. Higpitan nyo ng gilid-gilid. Paano yun sa gitna? Kailangan gitna.
para mailapat ng maayos yung ano niya, gasket. So guys, ito lang. At alam ko ho na sa mga nagtatanong kung paano ako gumagawa, iyan po ay ginagawa ko yan according sa aking experience na gumagawa po ng automatic transmission, at effective po yan. Hindi naman lagi na nagpapalit tayo ng mga valve body. So ginagawan din natin ng paraan yung iba. Kasi lahat naman yung mga iba hindi rin ganun kayaman. So ano yon, kung minsan nagtitipid din. So ginagawa natin ng paraan, at yan po yung personal na tuklas ko, yung paggawa ko, yung mga iba natutunan ko sa mga nauna sa akin na gumagawa ng automatic transmission. So yung mga iba, dagdag ko na lang din yon. So malaking bagay ito na na-share ko rin sa inyo. Ito po ay effective yan, at pwede nyong i-apply din kung kayo ay nakaka-encounter ng ganyan, mga stock na ganyan, and then kung paano mag-free up, most especially sa ano yon, yung walang mabibili talaga, i-try nyo lang, baka sakaling makuha nyo ng ganyan. Pagka once na free up nyo, sigurado yan, magaganda yung shifting, or may kaunting magkakaproblema, at least mag-shift kaysa yung stock. So ganun lang guys, at maraming salamat, at alam ko may natutunan na naman tayo sa ating video sa ngayon. At pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.